Umaasa pa rin si Coach Tim na darating sa practice si Justin Brownlee para samahan ang grupo sa World Cup qualifiers. Inamin din niya na hindi makararating kaagad si Kevin Kembao at Carl Tamay sa practice ng Gilas, Pilipinas. At ang ating mga kababayan, pinasabog ang balitang tatalunin ng Guam ang Gilas, Pilipinas katulad ng ginawa ng Chinese Taipei. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kabila ng mainit na usapin tungkol sa sinasabing sakit na pneumonia ni Justin Brownlee, tila hindi sumusuko si Coach Tim Cone. Sa panayam ng media, umamin ang coach ng Barangay Ginebra na inaasahan pa rin niyang darating ang kanyang resident import. Narito ang report. Tutukan natin si Richard D. sa kanyang report sa The Manila Times. Si Brownlee na hindi nakapaglaro para sa Meralco sa EASL Season 3 home and away matapos umunong tamaan ng pneumonia ay susubukang mabawi ang kanyang kondisyon. Oo naman, inaasahan naming nandun siya. Sabi ni Cone na kinumpirma ang pagdalo ng 37 anyos na si Brownlee. Siguro himay natin itong mga playoffs. Kung ikaw si Coach Tim, positibo ka talaga ano man ang nangyayari sa paligid mo. Sa binuo mong team, di ba? Sa kaso ni Brownlee, sa kanya na mismo nanggaling yun eh. Inaasahan niyan darating si Brownlee sa training para samahan ang grupo ng Gilas na sasabak sa unang window ng World Cup qualifiers. Gaganapin po yan sa Guam mga playoffs ha. Yung mentality ni Coach Tim, mararamdaman mo doon yung walang sukuan eh. Ano man ang problema, aasa pa rin siya ng magandang resulta. At isa sa mga posibleng magandang resulta na inaasahan niya is walang iba kung hindi ang presensya ni Justin. Ang pagbabalik nito matapos mapabalitang nagkasakit ng pneumonia habang naghihintay ang grupo ng Meralco para sa kampanya nito sa EASL kasama si RHJ at ilang pang import ng team. So ano dating nito sa atin mga playoffs? Well, kung maalala nyo, binanggit niya na nag-uusap naman sila, nasabihan naman sila tungkol sa issue, sa sakit ni Justin. Ibig sabihin, patuloy ang communication nilang dalawa. Kaya posible talaga na alam ni Coach Tim ang kasalukuyang lagay ni Brownlee. At sa tingin natin, hindi siya magbibigay ng ganung pahayag yung inaasahan niyang darating si Justin kung wala siyang alam sa mga nangyayari sa kanyang resident import. Imposibleng hindi siya mabigyan ng totoong update mula kay Brownlee, di ba? So yan yung isa sa mga rason bakit umaasa pa rin siya na darating si Justin para sa practice ng Gilas, Pilipinas. Kung inaasahan ni Coach Tim si Brownlee sa practice ng Gilas, hindi naman ito ikinaila na may ilang players ng Gilas ang hindi niya inaasahang darating kagad. Sa report pa rin na inilabas, kinumpirma din ang pagpasok ni QMB sa kanilang hanay. Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Richard D. sa The Manila Times. Inaasahan namin karamihan o halos lahat maliban sa mga Korean-based players naming sila Carl at Kevin. Maikling tugon ni Coach Tim Cone sa Manila Times nang tanungin tungkol sa pinakabagong update sa Gilas nitong Lunes. Ang magandang balita, maglalaro na sa unang pagkakataon si Quentin Millora Brown, ang dating big man ng University of the Philippines, suot ang Gilas uniform. So, kumpirmado na hindi kaagad makararating si Carl Tamayo at Kevin Kembao mula sa KBL. Simple yung rason mga playoffs. May natitira pang bakbakan ng dalawa sa nasabing liga. So, kung magsasama-sama sila sa November 17 para mag-practice, hindi nila makakasama yung dalawa. Pero ang good news, andito si QMB. Kasama na siya sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Maswerte din si Coach Tim kasi nga kahit paano, kahit siguro madugo yung proseso na dinaanan ni QMB, nakuha niya yung approval ng FIBA na maging local player siya, di ba? Isipin nyo nag-hire ng sariling abogado base sa report para lang mapatunayan na isa siyang Pilipino. Big deal po talaga yon. Sa kabutihang palad sa mga ayon si FIBA. At eto na sila ngayon. Magsisimula na sila mag-training sa November 17. Ang problema, base sa mga lumalabas na pahayag, wala pa rin si Kai Sotto sa hanay ng grupo. Hindi pa rin siya kasama ng Gilas, Pilipinas. At least dito sa unang window kalaban ng Guam sa kanilang teritoryo And of course dito sa atin yan, sa Ateneo de Manila University Gymnasium. Pero dahil andito si QMB mga playoffs, kahit paano, mapupunan yun ng walang height sa kanila. Bagamat hindi sila magkasintaas ni Kai Sotto. Inaasahan na natin ang malaking magiging impact ni QMB sa hanay ng Gilas sa oras na makaharap na nila yung bansang Guam. Habang hindi makararating kaagad si Carl Tamayo at Kevin Kembao, hinuhulaan naman ng ilan nating mga kababayan ang posibleng pagkatalo ng Gilas, Pilipinas sa grupo ni Jericho Cruz ng Guam. Sa kanilang pahayag, inihalin tulad ng ating mga kababayan ang pagkatalo ng Gilas sa Chinese Taipei. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng playoffs sa Playoffs YouTube channel. Katulad ng Taiwan, tatalunin ng Guam ang Gilas dahil sa 3-point shooting nila. At si Coach Tim Cone, laging bulag pagdating sa isyong yan. Ito talaga yung nakakatakot na katotohanan, di ba? Yung kakulangan ng grupo ng Gilas sa mga matutulis na birada sa labas. Meron naman tayong mga player na kayang bumato actually, no? Pero sa kasamaang palad, dalawa lang yung locals natin ang consistent sa birada nila sa labas. Si Kevin Kembao at si Dwight Ramos. Of course, naiintindihan natin ang
ganitong issue yung hirap, yung struggle ng ilan nating matutulis na players sa labas. Kung bakit sila nahihirapang pumukol kapag kalaban ng ibang bansa. Ulitin natin, sobrang athletic at tatangkad ng mga kalaban nila. At isa yun sa mga intimidating factor. Ang bibilis din nila ibang-ibang galaw nila kumpara sa Gilas. Siyempre naiintindihan din natin na may game plan ng coaching staff natin. Pero hindi talaga umuubra minsan. Or malimit, hindi umuubra yung ganun Nache-check agad ng kalabang grupo. Kaya ang resulta, talo ang Gilas Pilipinas. Sa posibilidad na matatalo ang Gilas sa Guam, hindi imposible yan mga ka-playoffs. Kung kinaya ng Taiwan, kaya din nila yan. Kaya siguro dapat paghandaan talaga ng hanay ni Coach Tim Cone ng mga birada sa labas ng grupo ni Jericho Cruz. Alam nila yung galaw ng Gilas Pinag-aralan na nila yan. Kaya isang masusing training talaga at strategy ang kailangang ilabas ni Coach Tim Cone sa oras ng bakbakan. Alam natin natutunugan na yan ni Coach Tim, kaya expect na rin natin siguro yung magandang game plan na ihahanda nila sa paparating na bakbakan. Dalawang laban to mga ka-playoffs isa sa Guam and of course isa dito sa atin. So tingnan natin kung paano sila gagalaw sa unang window ng World Cup qualifiers. So guys, maraming salamat.